Dahil naispataan ang presensya ng isang vlogger sa isang police operation, sinibak na sa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Posible rin po siyang maharap sa kasong administratibo matapos sumalang sa media interview na hindi nakasuot ng PNP uniform. Report mula kay Mar Gabriel. Inalis na sa pwesto bilang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group si Police Captain Michelle Sabino na sumasailalim sa pre-charge investigation ng Directorate for Investigation and Detective Management. Sa mensahe na ipinadala ni ACG Director, Brigadier General Sidney Hernia, sinabi ng opisyal na inilipat niya na ng pwesto si Sabino at humahanap na sila ng bagong spokesperson. Una nang pinadalhan ng Kasi dapat ang spokesperson, hindi po kasi dapat bida-bida. Alam nyo ang definition ng spokesperson? Hindi siya nagsasalita ng sarili niya. Spokesperson nga siya. Ibig sabihin ko ano lang yung mensahe ng opisina, yun lang ho yung sinasabi niya. Kung ano yung mensahe ng boss niya, yun lang ho yun. Hindi gumagawa ng sariling lakad. Kaya nga no comment. Tuloy. Ang memo ng DIDM si Sabino para magpaliwanag kaugnay sa kontrobersyal na operasyon sa lending company sa Makati City kung saan umalma ang pamilya ng mga empleyado. Ipinahiya at hinusgahan daw kasi sila ng vlogger at kilalang online bully na si Rendon Grabe Labrador naman. na isinama nila at nag-live pa sa nasabing operasyon. Ang ganda yung pangalan mo, online bully. Si ano pangalan niya? Bully na lawyer bully. Malabas na may nalabag ito Si sa attorney Memorandum bully. Ayun. Circular number 2023-53 o ang Revised Media Relations Policy ng PNP. Bukod dito, iniimbestigahan na rin ng PNP si Sabino kaugnay naman sa posibleng paglabag sa pulisiya kaugnay sa tamang bihis. Yan ay matapos niyang magpa-interview sa media kasama si Labrador kung saan hindi siya nakasuot ng uniforme. Well, definitely sir, yung ating prescribed uniform ay dapat po pag tayo po ay tumutupad ng official function ng ating... Ayan, may nagsabi dito, magaling na spokesperson pa naman yan, narinig ko na. Actually, sa totoo lang, wala namang problema sa kanya eh. Kaya lang nasobrahan niya yung yung hindi niya trabaho. Katulad nung pupunta doon, tapos kasama yung vlogger. Hindi niya kasi hindi niya linya yun. So, tama lang na iba na lang ang spokesperson. Hindi naman ibig sabihin, siya ho'y makasalanan na. Hindi ho yun ang sinasabi ko dito. O siya ho ay na. Kaya lang, meron talagang binabagayan ang ang pagiging spokesperson. Tulad nito, ito parang parang kung ano yung sinabi lang, yun lang yun. Yun lang yung kanyang sinasabi. Hindi siya sumusobra kahit pigain. Minsan pinipigayan ng media. Ang spokesperson, parang si Attorney Cruz Angeles, Attorney Trixie. Si Attorney Trixie, ganyan yan eh. Kung ano lang sinabi sa kanya, yun lang sasabihin niya. Kung ano lang yun. Halimbawa ng hindi bagay sa spokes, si Roque. Si Roque kasi medyo opinionated. So, minsan, yung kanyang mga bitaw minsan nasosobrahan. Hindi pang spokesperson. Magaling. Walang problema doon. Matalino. Okay. Maraming alam. Okay. Ibang posisyon. Magaling. Doon siya. Pag spokesperson, iba kasi ang definition yan. Kaya kang spokesperson, meron ka lang sinasabi na according lang sa boss mo. Ang opisinang nire-represent ay dapat po ay naka-uniforme po tayo. Ang paglabag sa tamang bihis ay may katumbas daw na kasong administratibo. Ipapakating po natin sa concern na PNP office para makapag-conduct po ng validation at kung kinakailangan pong pag-explaining sila ay gagawin po natin yon at bigyan nyo lang po kami ng mga ebidensya to support our Tinan mo nga naman dahil dito kay kay Rendon Rendon kasi alam mo yung sinasabi mong public service, hindi bagay sa iyo yun. Pal ka eh. Bully ka eh. Ang dami mong binuli na hindi naman dapat bulihin. Payag ako dun sa iba mo mga binubuli, pero dun sa sumusobra ka na eh.
May mga binuli ka na nanahimik eh. Yung basta lang makaharap siya na mabubuli, ginawa niya. Masama yun, wag ganon. Pati si Michael B. Buti di ka pinatulan. Di ba? Wag ganon. Kaya tuloy, eto, ayan, nadamay. Alam mo ito si etong si Rendon, kulang sa discernment to sa buhay niya. Ewan ko ba kung anong nangyari dito. Dati naman, siguro dahil nga walang pumapansin dun sa mga inspirational talk niyang walang kakwenta-kwenta na parang pinulot sa kanto, parang nakikipag-inuman. Naalala nyo nun, bago yan naging bully, nag-aano yan ng mga inspiration na na sa mga ka-gym niya, na pag pinakinggan mo naman, ano ba yung pinagsasabi mo? Parang napulot mo sa kanto. Ano ba, nagiinuman ba kayo, nag-gym? Yung parang, anyari? Nalaglag ba? Ang alam ko pagka nag-gym, nalalaglag yung yun ang naluluslos. Pero sa'yo parang yung ang naluslos yung utak. Biro lang Para lang naman, di ako sure. Kaya siguro hindi kinagat ng mga ng mga Pilipino yung mga niya, inspiration. Ayun, naging bully na lang siya.